Okay guys, yan magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa ating panibagong video dito sa ating channel, no. So guys, ngayong gabing ito ay meron tayong quick lang na advice dun sa mga kapwa natin Pilipino, mga kapwa natin nurses na nandito sa United Kingdom at medyo nagkakaroon ng problema when it comes to homesickness, no. So meron ditong nagsabi sa isang anonymous post, no. Itong anonymous post na ito ay yaang ipinost doon sa isa sa mga groups dito sa United Kingdom. Ang sabi niya, "Hi po, it's been 3 months since I came here in the UK. I thought na magiging okay ako away from my family and friends, but it was the other way around. Di ako makatulog every time may duty ako the next day. Kinakabahan ako lagi. It seems na hindi ako nakaka-cope up sa workplace ko. Di ko sila maintindihan. Di ko na talaga kaya. Always na lang ako umiiyak. Please help me po." So, ito yung genuine feeling ng isa sa mga OFWs, isa sa mga nurses na nag-migrate dito sa UK, no. So, at totoo naman, we have to acknowledge this kind of feeling, no. Itong ganitong nararamdaman. Hindi lahat ay nakaka-cope up straight away, no. Yung iba ay hindi sanay malayo sa pamilya sa Pilipinas, no. So ang sa akin lang is siguro kung mapapanood mo itong video na 'to ay ang isa sa mga pinakang magandang gawin, no. I hope you can take this advice and reflect on it, no. So there are three things para tayo ay maka-cope up sa homesickness, no. Sa buhay natin kasi lagi tayong um, kasama ng pamilya at kung minsan hindi tayo sanay na malayo, lalong-lalo na kung first time mo na malayo sa pamilya mo. So three things that you can do kung ikaw ay kung sino man na nakakaranas ng ganito, no. So three things that you can do to cope up with homesickness. Unang-una, you have to find friends, no. You have to find friends, no. Kailangan mo maghanap ng mga tao na makakasama mo, no. So kailangan mo ng mapapagkatiwalaan, kailangan mo ng makakakwentuhan, kailangan mo ng mapagbabahaginan ng mga nararamdaman mong ito, no. So kailangan mo ng kahit na ito ay nandito sa nandito sa UK o nasa Pilipinas. So yung mga kaibigan mo, kung ang the best na paraan is tawagan mo yung mga miyembro ng pamilya mo talaga, tapos isabihin mo yung nararamdaman mo, tapos o kaya yung mga kaibigan mo. Kung meron ka namang makikita na kaibigan sa workplace mo, mas maganda, 'di ba? Try and communicate with them. So find friends. Ikalawa is go out, no. Sa mga day off mo, de-stress yourself, no. Go out, find a way para ma-relax ka, hindi lang trabaho ng trabaho at sa loob ka lang ng bahay sa mga days off mo. Kailangan ay meron kang paglagyan ng isipan mo, pagbalingan ng iyong mga thoughts, no, yung iyong mawala yung mga worries mo, mawala yung mga iniisip mo. Dapat ay makapahinga ang isip mo, at the same time ay ma-relax ka, no. May mapagbalingan ka ng mga iniisip mo. Find the local park, go to shopping center kahit hindi ka bumili, manood ka ng sine, siguro ay kung ano yung mga hilig mo, halimbawa ay mag-travel, magpunta ka sa ibang mga local within your area na mga tourist spots, no. Record yourself, no, with the video cameras ngayon, yung mga cellphones available na yan for video recording, no. Record yourself and try to enjoy and document yourself, no. So ganon, una, find friends, no. So kung may kasama ka, mayroon kang mapapagkwentuhan, may mapapagsabihan ka, mayroon kang katawanan, mas maganda yon. Ikalawa is go out, find places, get out of your room. Huwag kang magmukmok, kasi kung magmumukmok ka lang palagi sa loob ng bahay, walang mangyayari.
At ang huli at pinakamagandang gawin is talk about your struggles, no? So hanap ka ng tao na pwedeng pag-usapan. It's a good thing that you already open up in this group, no? At alam ko marami mga Pilipino na makaka-relate sa experience mo, at marami mga Pilipino ang pwedeng mag-share ng kanilang mga experience, no? So kung ako sa iyo, find somebody that you can talk to, and also talk about your struggles. And syempre, ang pinakang kasunod niyan is you've already opened up. If you're really struggling, ask for help, no? So wag mong solohin. Ang mundo ay hindi sinosolo. Yan ay ibinabahagi, lalo na yung mga problema. Kung may mga problema tayo, meron tayong mga pinagdadaanan, isa sa mga paraan para maka-cope up tayo kahit anong problema niyan ay i-acknowledge natin yung problema, at the same time we ask for help. So guys, sa lahat ng mga kababayan ko na nag-struggle at merong mga ganyan na sitwasyon, yun, hopefully these 3 tips makatulong sa inyo. At panghuli, if you are able to, no, at hindi ka nahihiya, you can message me as well. We can be friends and we can talk a lot of things, no? Hindi lang kung ano, no, pwede natin pag-usapan ng kahit na anong bagay, no? So give me a shout, send me a message, or kung ano man, and we will try and help each other out, no? So yun lang, maraming salamat, God bless, at maraming salamat sa inyong panonood. Thank you, God bless, bye-bye.